akin ako? Matapos mo akong bigyan ng kahihiyan? Matapos mo dumihan ang pagkatao ko? Alam mo ba kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Isa kang mabahong putik na pinagdidirihan kong tapakan! Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isa Kang Mabahong Putik na Pinandidirihan Kong Tapakan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Ate Kayla, gising ka na pala, halika. Sabayan mo na akong mag-almusal. Masarap itong tapsilog. Wow! Masarap nga yan Si tita nagluto niyan, ano? Siyempre naman. Basta sinabi kong masarap na tapsilog, ang mami kong nagluluto nun. Kaupo na nga. Nasaan nga pala si Tita Remy? Hindi natin kasabay ngayon kumain? Kumain na siya bago umalis. May ka-meeting siguro, no? Wala. Dadalaw siya na Tita Irene. Namimiss na raw niya si Tita dahil matagal na niyang hindi nakikita. Sasamahan ko nga sana kasi miss ko na rin si Tita Irene. Kaya lang... Mabuti na lang hindi ka sumama. Dapat nga sa kanya, hindi na dinadalaw Ate Kayla. Naku, wag na nga natin pag-usapan ng babaeng yun, Jerome. Ayokong masira ang araw ko. Mukhang napagod ka ng gusto, Kayla. Oo nga, Arnel. Ang dami kasing pasyente sa ospital kanina. Yayayain pa sana kitang mamasyal at kumain sa labas bago ihatid sa inyo. Ay, pasensya na, Arnel. Sobra talagang pagod ko Masakit pang ulo ko. Next time na lang, okay? Okay. Makakatanggi ba naman ako? Ikaw ang boss ng puso ko. Nagawa mo pa talagang isingit ang puso mo, Aba, ayos pala yung ginawa ko. Naisingit ko na ang puso ko. Napangiti na kita Kayla, sabi ni Jerome may sasabihin ka raw sa akin. Ay, may bibigay po ako sa inyo, Tita Remy. Heto po, Sobre. Teka. Aba, perang laman ito Unang sweldo ko po yan, Tita. At gusto ko pong ibigay sa inyo. Pero bakit, Iha? Pinagtrabahuhan mo ang perang yan. Pasasalamat ko po yan. Para sa lahat ng tulong na ginawa ninyo para sa akin. Kulang pa nga po yan Kayla, ano ka ba? Hindi ako naghihintay ng kapalit sa mga ginawa ko sa iyo. Taos po ito sa puso. Sana, Tita, tanggapin niyo na. At ibinigay niya sa akin ang buong sweldo niya. Mabait talaga si Kayla. Marunong tumanaw ng utang na loob. Pero kinalimutan ka niya, Irene. Kasalanan ko naman yun. Naglihim ako. Pinapaniwala ko siya sa isang kasinungalingan. Sana lang mapatawad pa niya ako. Mangyayari din yun, Irene. Huwag ka lang magsasawang ipakiusap yun sa Diyos. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Nagustuhan niyo po ba yung suha, Jerome, Tita Remy? Oo, ate, ang sarap. At napakatamis. Binili mo ba yun? Ay, hindi. Bigay yun ni Arnel. Puspusan talagang panunuyo sa'yo ng binatang yon.
Hindi nagbabago kahit matagal na siyang nanliligaw. At iba po siya kay Rex, tita. Aba. Ibig pong sabihin yan, may feelings ka na kay Arnel, ate? Oo, Jerome. Mahal ko na siya. At bala ko na siyang sagutin. Ayos! Magkaka-boyfriend na uli si Ate Kayla. And this time, sisiguraduhin kong hindi na ako masasaktan. Oh, Remy, anong ibabalita mo? Magkakanobyo ng muli ang anak mo. Talaga? Yun ang sabi niya sa amin ni Jerome. Ay, mabuti naman. Ay, ibig lang sabihin, magaling na ang sugat ng kanyang puso. Matagal niya nang nalimot si Rex, Irene. Ano naman ang pangalan ng lalaki? Mabait ba siya? Nakilala niyo na ba? Sunod-sunod ang tanong mo, ha? Pasensya na. Gusto ko lang makatiyak na hindi na masasaktang muli si Kayla ko. Well, sa tingin ko naman hindi na mangyayari yun. Mabait si Arnel. At matagal na siyang nanliligaw sa anak mo. Isa lang naman ang hangad ko para sa anak ko. Ang maging maligaya siya habang buhay. Salamat, Kayla. Maligaya ako. Dahil sa wakas, tinanggap mo rin ang pag-ibig ko. Dahil nakita ko ang pagtsatsaga mo, Arnel. Kaya naman, napamahal ka sa akin. Pangako, hindi kita sasaktan. Hindi kita paluluhain. Aasahan ko yan. Oo, Kayla. Sana sabihin na natin ito kina Tita Remy. Hindi na kailangan. Dahil alam na nila. Oh, ganun ba? Oo. Para may katulong akong aaway sa'yo pag niloko mo ko. Hindi mangyayari yun. Kung gusto mo, pakasal na tayo eh. Ano? Kasal agad? Oo. Nasa hustong edad na naman tayo eh. May maayos na trabaho at matagal na magkakilala. Kaya pwede na yun. At sure na rin naman ako sa damdamin ko sa'yo. Wala pa rito ang daddy mo, di ba? Nasa abroad pa siya? Tiyak uuwi yun. Kapag nalaman niyang may nakabihag na sa pihikan kong puso at handa ko ng pakasalan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Arnel, I was about to call you. Bakit po, Daddy? Sasabihin ko lang na magbabakasyon ako dyan next month. Really, Daddy? Yes, son. Good! Makikilala niyo na ang bumihag sa puso ng anak ninyo. Talaga, sigurado maganda yon. Yes, Daddy. Napakaganda. Bala ko na nga siyang pakasalan. Oh, ang bilis naman yata. Actually, more than a year na ako nanliligaw sa kanya. At matagal na kami magkakilala. Talaga? Kasama mo ba siya sa office? Ano, Daddy? Doktora siya. Wow! Excited na akong makilala siya. Hintayin mo ang pagdating ko at magbabakasyon ako ng matagal dyan para maayos ang kasal ninyo. At may balak na palang mag-asawa ang anak ko. Oh, Irene, ang gusto ko sana, makilala mo rin si Arnel. At dapat naroon ka rin sa kanilang kasal. Mahirap mangyari yun. Dahil galit pa rin sa akin si Kayla. Susubukan ko siyang pakiusapan. Ay, di ba birthday mo na next week? Susubukin ko siyang isama rito. Kung mangyayari yun, magiging napakaligaya ko, Remy. Kaya lang, baka lalo lang siyang magalit. Irene, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hayaan mo na lang ako, ha? Anong malay mo? Baka napaghilom na ng ligayang nararamdaman niya. Ang galit niya sa'yo. Kayla,
Pinagtimpla kita ng juice. Baka nauuhaw ka na sa dami ng binabasa mo. Salamat po, tita. Iha, may sasabihin sana ako sa'yo. Mukhang serious yan ah. Ano po ba yun? Next week, birthday na ni Irene. Gusto ko sanang mapasaya siya. Tita, please. Huwag natin siyang pag-usapan. Pero Kyla, gusto ko sanang isama ka dun. Tita Remy, alam niyo galit na galit ako sa kanya. Hanggang ngayon ba naman, Kyla? Matagal na ang pangyayaring yun. Kahit na. Sariwa pa rin sa isip kong ginawa niya. Kung ganun, wala kang balak na ipakilala siya sa nobyo mo? Talagang wala. Dahil ang alam ni Arnel, uli lang lubos na ako. Kyla, ganun ko siya kinamumuhian. At kahit kailan, hindi na mawawala ang galit ko sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Remy, Jerome, salamat at dumating na kayo. Happy birthday po, tita. Thank you, salamat iho. Maligayang kaarawan, Irene. Salamat, Remy. Si Kyla. Hindi siya sumama. Ganun ba? Pero anong malay po natin? Baka sumunod si Ate Kyla rito. Hindi niya gagawin yun. Dahil alam ko, galit pa rin siya sa akin hanggang ngayon. I'm sorry, Irene. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Wala kang kasalanan. Nalungkot lang naman ako dahil pangarap ko na pupunta siya rito at babatiin ako. Pero hindi bale. Narito naman kayo eh. At kahit hindi ko kasama ang anak ko, alam ko maligaya siya at nasa mabuting kalagayan. Jerome, malalim na ang gabi ha. Bakit hindi ka pa natutulog? May problema ka ba? Wala, Ate Kyla. O kung ganon, anong gumugulo sa isip mo? Si Tita Irene. Awang-awa ako sa kanya kahapon. Birthday niya pero alam kong hindi siya masaya. Kahit na nga naroon kami. Bakit ba pinag-aaksayahan mo pa siya ng panahon? Jerome, matulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas sa office. Ate, parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Kaya sana, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Bakit ano ba yun? Hanggang kailan mo ba pahihirapan ang mami mo? Jerome! Hindi naman niya kasalanan na iniwan ka ng dati mong boyfriend. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. At ayokong magalit sa'yo, Jerome. Kaya pakiusap, huwag mong ipilit sa akin na patawarin ang babaeng yun. Dahil hindi ko magagawa. Ang mga larawang ito na lamang ni Kyla ang naiwang alaala niya sa akin. Mga larawan na kung saan ay napakasaya pa namin. Alam niyo po, Mami, paglaki ko, gusto ko maging doktora. Bakit naman, anak? Para ako na po mag-aalaga at gagamot sa inyo pag may sakit kayo. Ang sweet naman ng baby ko. Kasi po, ang bait-bait niyo. I love you, Mami. Ngunit maagang pumanaw ang iyong ama. At ikaw naman,
nasagasaan ng isang walang hiya ay hindi marunong humarap sa pananagutan. Lahat ginawa ko para mailigtas ka sa kamatayan. Sukdulang pasukin ko ang masamang trabahong yun. At nagtagumpay naman ako. Nakaligtas ka. Dahil sa trabaho ko, nabuhay at napag-aral kita ng maayos. Naniwala kang isa ako mabuting ina. Hanggang sa dumating ang panahong kinatatakutan ko. Nalaman mo ang lahat. Nagalit ka at iniwan ako. Kayla, anak ko. Labag din sa kalooban ko ang ginawa kong yon. Pero tiniis ko alang-alang sa'yo. Kailan mo kaya yun mauunawaan? Sa Makalawa na pala ang dating ng daddy mo? Oo. Kaya hindi mo na kita masusundo sa Makalawa after your duty. It's okay. I understand. Gusto ko nga sana sama ka sa pagsundo kay daddy. Kaya lang, may pasok ka sa ospital. Pero hindi bale, magkikita naman kayo Arnel, tingin mo kaya matatanggap ako ng daddy mo for you? Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Kinakabahan lang kasi ako. Kayla, mabait si daddy. At wala akong nakikitang dahilan para hindi kanya matanggap. Kaya huwag kang mag-aalala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sobrang nabusog ako. Ang sasarap lahat ng pagkain ipinahanda mo kay Manang. Talagang sinadya kong ipaluto ang lahat ng favorite nyo, Dad. Para masiyahan naman kayo. Thank you, son. Bakit nga pala hindi mo kasama ang girlfriend mo sa pagsundo sa akin kanina? May duty siya sa ospital, Dad. But don't worry. Isasama ko rin siya rito. Abay, dapat lang. Nang makilala ko na ang mamanugangin ko. Oh, wait. May picture ba siya sa'yo sa cellphone mo? Oh, yes, Dad. Meron. Oh. Ito. Kamukha niya si... Dad? Bakit natigilan kayo? Ang ganda niya, di ba? Oo. Napakaganda nga niya, anak. Kailan mo ba siya isasama rito? Hindi ako makatulog. Hindi mawala sa isip ko ang picture ng girlfriend ni Arnel. Gano'n na gano'n ang mukha ni Irene nung araw. Ang sabi ng anak ko, Kayla ang pangalan ng babae yun. Lalo tuloy ako nagiging interesado na makita ang dalagang yun. Dahil sa nakita kong itsura niya. Sana naman mali ako. Sana mali ako. Yun pala ang gumugulo sa isip mo. Kinakabahan po kasi ako, tita. Baka hindi ako magustuhan ng daddy ni Arnel para sa kanya. Bakit mo naman naisip yun, Ate Kayla? Malay natin. May iba pala siyang gusto para kay Arnel. Pero ang sabi sa'yo ni Arnel, Iha,
Ibig kang makilala ng daddy niya. Kaya nga po, lalo akong kinakabahan eh. May napanood po kasi ako sa TV. Nung makilala niyang mami ng boyfriend niya, pinahiya siya nito. At doon nila nalaman na may iba palang gusto yung mami ng lalaki para sa anak niya. Ate, alam ko na ang dapat mong gawin. Ano? Para mawalang kaba mo. Ha? Ano yun, Jerome? Huwag ka munang manonood ng telenovela para hindi ka maging affected. Ikaw talaga, puro kabiro. May katwiran si Jerome. Ba? Manood ka nang makapagbibigay sa'yo ng good vibes. Para kapag humarap ka sa daddy ng nobyo mo, puno ka ng tiwala sa iyong sarili. Yun. Mahal ko po si Arnel, tita. At ayoko mawala pa siya sa akin. Kaya ako nakakaganito. Lakasan mo ang loob mo, anak. Walang masamang mangyayari. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Upo ka, Kayla. Kinakabahan ako, Arnel. Huwag kang kabahan. Hindi kumakain ng tao ang daddy ko. Iho. Dumating na pala kayo. Tamang-tama. Nakahanda na ang dinner. Yes, daddy. Kasama ko na po si Kayla. Kayla, ang daddy ko, si Daddy Manuel. Oh my God. Kamukha nga siya ni Irene. Kumusta ka, Iha? Mabuti naman po, Sir Manuel. Kayla, isa ka palang doktora. Opo, 1 year na po. Siguro mahusay ka. Ano nga palang family name mo? Hindi ko kasi naitanong kay Arnel. Oo nga pala, hindi ko nabanggit yung kay daddy, Kayla. Cristobal po, Sir. Kayla Cristobal po. Sounds familiar. May kilala ka bang Irene Cristobal? Kaibigan ko kasi siya. At matagal na kaming hindi nagkikita. Bakit nagulat ka? Kilala mo ba si Irene Cristobal? Mami ko po siya, pero patay na siya. Uli lang lubos na po ako. Ang sabi mo, Kayla, maayos naman ang pakikitungo sa'yo ng daddy ni Arnel. Bakit nag-aalala ka pa rin? Kasi po, nung bandang huli, parang naging matabang ng pakikipag-usap niya sa akin. Kayla, bunga lang yan ang sobra mong nervyos. Pumanatag ka na nga lang. Ewan ko po ba, tita? Pero, hindi talaga ako mapalagay eh. Nagtataka pa ako. Dahil, kilala niya si... Ang kaibigan niyo. Ang mami mo? Paano daw niyang nakilala? Kaibigan daw niya. Pero sabi ko, patay ng mami ko. Oh, Diyos ko, Kayla. Bakit mo ba ginagawa to sa iyong ina? Naging napakabuti niya sa iyo. Mabuti ba yun? Yung dinumihan niya ang pagkatao ko? Siya ang dahilan kaya iniwan ako ni Rex. Dalawa kami nakatukla sa masama niya trabaho. Kayla. At dahil doon, kaya ayaw ko na siyang magkaroon pa ng bahagi sa buhay ko. Halika, anak. Maupo ka. Saluhan mo akong uminom. Mukhang seryoso ang pag-uusapan natin, daddy, ah. Gusto niyo pa uminom tayo? Konti lang naman ito, anak.
Okay. Ang sabi mo, 2 months pa lang kayong magkarelasyon ni Kyla. Yes, Daddy. Matagal ko po siyang niligawan eh. Didiretsahin na katanak. Gusto ko, layuan mo siya. Daddy, pero bakit? Maganda, mabait at matalino si Kyla. Hindi siya magiging alangan sa pamilya natin. Galing siya sa maruming pamilya. Marumi ang kanyang ina. Si Irene. Daddy, Isa si Irene sa mga nakarelasyon ko noong araw. At pagbibili ng aliw ang kanyang trabaho. No. Anak, kahit patay na si Irene, nananalaytay pa rin sa Kyla na yon ang dugo ng kanyang ina. Kaya ang gusto ko, layuan mo siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ngayong alam mo na ang lahat, matatanggap mo bang pakasalan ng isang babaeng buhat sa maruming angkan? Kilala kita, anak. Pihikan ka. Ang gusto mo ay yung malinis na babae at galing sa maayos na pamilya. Kaya nga hindi ka basta nakikipagnobya. Lalaitin at pagtatawanan ka lang ng mga kakilala natin dahil sa babaeng yun. Daddy, layuan mo na siya, anak. Hindi siya makakabuti para sa pamilya natin, lalo na sa'yo. Ate, dumating ka na pala. Ginabi ka yata. Oo nga, Jerome. Hindi kasi ako sinundo ni Arnel eh. Kaya nahirapan akong sumakay ng taxi. Parang ilang araw ka na niyang hindi inihahatid dito ah. Tama ka. Tataka nga ako eh. At nag-aalala. Kasi naman, wala siyang text o tawag sa akin. Baka naman may sakit. Ayun nga, naisip ko nga rin yun eh. Tinawagan mo na ba siya? Oo, kahapon. Kaso hindi ko man makontak ang phone niya. Susubukan ko nga ulit na tawagan at i-text ngayon. Arnel, bihis na bihis ka. May lakad ka ba? Opo, Daddy. May pupuntahan lang ako sandali. Maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta? Kina Kyla po. What? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Yes, Dad. And I realize you're right. Oy, gano'n naman pala. Bakit pupuntahan mo pa rin siya? Gusto ko lang gawing formal ang lahat. Arnel! Oh, salamat naman. At nagpunta ka na dito. 1 linggo mo rin akong hindi tinawagan na. Pasensya ka na, Kyla. Hindi ka man lang nag-text. Hindi ko rin makontak ang cellphone mo. Nag-aalala tuloy ako ng husto. Nagkasakit ka ba? No. Nag-isip lang. Nag-isip? Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa. Bakit, Arnel? May problema ba tayo? Kyla, ang gusto ko, kalimutan mo na ako. Arnel! Basta bang biro yan? Hindi ako nagbibiro. Kalimutan mo na ako. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan? Ikaw wala. Pero ang mami mo meron. Ha? Nalaman ko kay Daddy.
na naging karelasyon niya mami mo nung araw. Na isa pala siyang babaeng mababa ang lipad. Pero wala na siya. Patay na. Kung ganun, alam mo tungkol doon? Hindi mo man lamang ipinagtapat sa akin? I'm sorry. Akala ko kasi dahil wala ng mami ko, wala na rin siyang bahagi sa kasalukuyan kong buhay. Paano mangyayari yun? Ganong anak ka niya. Tama nga pala si Daddy na layuan kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sinampal niyo po siya, Mami. Napuno na kasi ako, anak. Dahil sa ginawa niyang paglapastangan kay Irene. Kaya pala, hindi na ako kinikibo kanina nang umalis siya. Sobra na talaga siya. Hindi ko na alam kung paano ko pa mapapalambot ang puso niya. Di ba sabi niyo naman, walang imposible sa Diyos? Kaya huwag pa rin tayong sumuko. Ito ang paupahang apartment ni Mama. Maganda. Malapit pa sa sakayan, Richard. May malapit din palengke rito. Ay, good. Kukunin ko na ito. Okay. Salamat naman at nagustuhan mo. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nang malaman mong naghahanap ako ng matitirhan, agad mo sinabi sa akin itong paupahan ninyo. Natutuwa nga ako at nagustuhan mo eh. Malaki na ang chance ko ngayon na lagi kitang makita. Richard? Kailan ka ba lilipat? Para matulungan kita. Aalis ka dahil nagalit ka sa ginawa kong pagsampal sa'yo. No, tita. Napakalaki na utang na loob po sa inyo. Nang lumayas ako sa bahay namin, pinatira niyo ako dito. Pinag-aral hanggang matapos ko ang medisina. Paano ko makukuha ang magalit sa inyo? Kung ganon, bakit ka aalis? Para po matuto ako maging independent. Iyon lang ba talagang dahilan? At upang hindi na rin ako makatanggap pa ng balita tungkol sa kanya. Kayla, talaga bang wala nang puwang sa puso mo ang pagpapatawad? Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal para sa iyong ina? Hanggang may sakit na nadarama ang puso ko, hindi ko siya mapapatawad, tita. Ma'am Irene, heto na po yung pinabili niyong merienda niyo. Salamat, Mang Pilo. Pakilagay na lang po dyan sa table. Po, sige po. Maiwan ko po muna kayo. Sige, Mang Pilo. Tatawagan ko na lang kayo kapag may kailangan pa ako. Tungkol sa ibabalita ko sa'yo, Irene. Oo nga pala. Ano yun? Wala na sa amin si Kayla. Ano? Pero bakit? Saan siya nakatira ngayon? Inihatid namin siya ni Jerome sa bago niyang tirahan. Pero bakit siya umalis sa inyo? Makinig ka. Sasabihin ko sa'yo. Pero sana, huwag kang magalit sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
flowers and chocolates for you, Dr. Kayla. Na naman? Richard, lagi mo na lang akong binibigyan ng mga yan. Tapatin mo nga ako. May feelings ka ba sa akin? Oh, matagal na, Kayla. Richard. Hindi lang ako naglakas ng loob ng sabihin sa'yo dahil siguro sobrang higpit magbantay ni Arnel. Pero iniwan din niya ako. Dahil wala siyang paninindigan. Huh? Nasasabi mo yan dahil hindi mo alam ang lahat. Alam ko ang mga nangyari. Alam mo? Oo. Mahal kita, Kayla. Kaya inalam ko ang lahat ng bagay ng tungkol sa'yo. Pati ang background ko? Pati yun. At kung hindi ka natanggap ni Arnel dahil lang doon, ako, Kayla, tanggap kita. At handa akong panindigan ang pagmamahal ko sa'yo. Kayo? Kayla, pwede mo ba akong patuloyin? Paano niyo nalaman na tinitirahan ko? Hinanap ko. Kayla, pakiusap. Patuloyin mo ko. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Nagpunta kayo dito sa lakas ng ulan na yan? Ngayon makikiusap kayong patuloyin ko kayo? Hindi! Umalis na kayo! Wala tayong pag-uusapan! Kayla, talaga bang hindi mo na ako mapapatawad? Wala ka namang kahit kaunting pagmamahal sa akin. Ang lakas naman ng loob niyong tanungin ako. Matapos yung akong bigyan ng kahihiyan, matapos yung dumihan ng pagkatao ko, alam niyo ba kung anong tingin ko sa inyo ngayon? Isa kayong mabahong putik na pinandidirihan kong tapakan! Isang putik na gusto kong mawala sa daraanan ko! Sa buhay ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad na ako ng anak ko? Hirap ng kalooban ko. Ma'am, eto na po yung pinasindihan yung sigarilyo. Akin namang pilo. Eto po. Ma'am, marami na po kayong nainom na alak. Sana tigilan nyo na yan. Kasi baka magkasakit na naman kayo. Mabuti nga. Nang mamatay na ako. Ma'am, huwag ko kayo magsalita ng ganyan. Para mapatawad na ako ng aking si Kayla. Huwag ko kayong mawala ng pag-asa. Mangyayari din yun. Sige namang Pilo. Umuwi na kayo. May sakit pa naman ang bunso niyong anak. Kailangan niya kayo. Pero, kaya niyo bang sarili niyo, Oo, ma'am? kaya ko na. Ako nang bahala dito. Mami, buksan niyo pinto! Bilis! Mami! Mami! Oh, Jerome, ano nangyari? Bakit natataranta ka? Tumawag po kaibigan ng kapitbahay ni na Tita Irene. At ang sabi niya, nasusunog ang bahay ni Tita. Kayla! Kayla! Tita Remy, bakit narito kayo sa ER?
Bakit kayo umiiyak? Ang mami mo, Kayla. Nasunog ang bahay niya. Huh? Narito siya ngayon. Ayun siya. Hindi. Si Mami nga. At ang dami niyang sunog sa katawan. Maging sa mukha. Maawa ka, Kayla. Iligtas mo ang mami mo. Ang babaeng tunay na naging dahilan. Kaya ka naging isang doktor. Tita? Iligtas mo si Irene. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ganun? Bakit kailangan si Mami pang maging pasyente ko? Doktora Kayla, are you okay? Dr. Richard, siya ang Mami ko. Alam ko. Di ba sinabi ko na sa'yo? Inalam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Kailangan iligtas natin ang Mami ko. Kaya mo ba siyang gamutin? Gagawin ko ang lahat. Mailigtas lang siya. Ma'am Remy, kumusta na po si Ma'am Irene? Ginagamot pa siya ni Kayla, Mang Pilo. Ang anak po niya? Oo. Nagkataong si Kayla ang resident doctor niya. Sana makaligtas si Ma'am. Nagsisisi ako kung bakit iniwan ko pa siya kagabi. Sana binantayan ko na lang Ano bang nangyari? Bakit nasunog ang bahay niya? Hindi ko po alam, Ma'am. Umalis po ako doon. Naglalasing si Ma'am Irene. Ang lumalabas sa investigasyon, sigarilyo ang maaaring dahilan ng pagkasunog ng bahay niya. Oh, Diyos ko. Maaaring naiwan niyang nakasindi ang sigarilyo ipinabili niya sa akin. At hindi niya yun namalayan dahil sa kalasingan. Mami, buti dumating na kayo. Kumusta na po si Tita? Nagkamalay na po ba? Hindi pa, anak. Pero tapos na siyang gamutin ni Kayla. Si ate pong doktor niya? Oo, anak. Nagkataong duty siya sa ER. Ipanalangin po natin si Tita, Mami, na makaligtas siya at maging daan ang pangyayaring ito upang magkaayos na sila ni Ate Kayla. Tama ka, anak. Upang maging maligaya ng muli ang aking kaibigan. Oh, Diyos ko. Matagal po akong nakalimot sa inyo. Nang maabot ko ang mga pangarap ko. Nang magtagumpay ako. Hindi ko kayo napasalamatan. Hindi rin ako lumapit sa inyo para magpatulong. Pero ngayon po, tiklop-tuhod po akong nakikiusap. Nagmamakaawa. Iligtas niyo po ang mami ko. Hindi ko pala kaya mawala siya. Ikaw po ang may-ari ng buhay namin. Kaya para niyo ng awa. Huwag niyo po munang kunin ang mami ko.
siya na isinakripisyo sa sarili para lamang mabuhay ako at mapalaki. Kayla? Richard? Kanina ka pa rito sa chapel. Hinahanap ka na sa ER. Si Mami. Kamusta na si Mami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Irene. Remy. Kasama ko si Jerome. Tita, kumusta na po kayo? Masakit pa rin ang mga sugat ko. Malaki kasi ang napinsala sa'yo dahil sa sunog na yun. Nasunog nga palang bahay ko. Hindi ko nagawang lumabas dahil sa kalasingan. Pero may nakapagligtas pong bombero sa inyo. Iyon nga lang. Iba na ang itsura mo ngayon, Irene. Hindi na importante sa akin ang itsura ko. Isa lang ang mahalaga sa akin. Ang aking si Kayla. Ang aking si Kayla. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa yan sa'yo. Magpagaling po kayo nang maging masaya na uli kayo. Anong ibig mong sabihin, Jerome? Surprise po yun na malalaman nyo kapag magaling na kayo. Ikaw pala si Dr. Richard, ang kaibigan ni Kayla. Natutuwa kaming makilala ka, Doc. Lalo na ako, Jerome. Talagang gusto kong makilala lahat ng malapit kay Kayla. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Kayla na iligtas ang kanyang ina. Sa Diyos po tayo dapat magpasalamat dahil siya ang tunay na nagligtas kay Aling Irene. Kasangkapan lang po niya kami mga doktor. Tama nga palang sinabi ni Ate Kayla. Mabait ka at humble. Parang marami na siyang nasabi sa inyo. Tama ka, Iho. At alam mo, boto ako sa iyo. Ako rin, Dr. Richard. Kumusta na po kayo? Mami? Kayla? Anak? Ikaw nga ba? Ako nga po. Salamat. Salamat, anak, at dinalaw mo ako. Salamat. Kami po ng mga kasama kong doktor ang gumamot sa inyo. Oh. At masaya po ako dahil niloob ng Diyos na mailigtas po namin kayo. Anak ko. Ngayon, makakabawi na ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Patawarin niyo ako, Mami, sa lahat ng masasamang ginawa at sinabi ko sa inyo. Hindi ko po kaya mawala kayo sa akin. Mahal ko kayo, Mami. Mahal na mahal din kita, anak ko.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kayla, nabanggit ni Jerome na may sasabihin ka sa akin. Ano ba yon? Tita, gusto ko po sana humingi ng tawad sa inyo dahil sa ginawa kong pag-alis dito. Hindi nyo alam pero nagtampo ako sa inyo. Kalimutan na natin yon, Iha. Ang importante, maliwanag na ngayon ang isip mo. Salamat po. Ang bait niyo talaga. Ano naman yung isa mo pang sasabihin? Pwede po kayang bumalik na ako dito. Kasama po si Mommy. Para mas maalagaan ko po siya. Abay, oo naman. Laging bukas ang bahay ko para sa inyong mag-ina. O mas mabuti nga na ikaw ang mag-alaga sa mami mo. Diba? Yun naman talaga ang promise mo sa kanya nung bata ka pa. Tama po kayo. Bakit naman aalis ka na, Richard? Dito ka na Salamat po. Pero ka po kami sa bahay, mga pinsan ko. Hintayin po ako ni na mama at papa. Pero ano mga Kayla? Welcome ka rin. Pinsan nga po, maging welcome din ako sa puso ni Kayla. Kain pa kayo, Mami. Busog na ako, anak. Okay po. Gusto ko lang kasi mabilis kayong gumaling at lumakas. Mangyayari yon dahil mahusay ang doktora ko. At ikaw yun, anak ko. Ang mami ko talaga. Salamat po. Hindi kayo nagalit sa akin. Sa kabila ng mga masasamang ginawa ko sa inyo. Pinag-aral niyo pa rin ako ng medisina sa pamamagitan ni Tita Remy. Dahil mahal kita. At gusto kong maabot mo ang pangarap mo. At salamat sa Diyos. Dahil nagtagumpay naman po ako. At sa tagumpay na ito, kasama ko kayo. Magkasama nating harapin ang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay pinamagatang. Isa kang mabahong putik na pinandidirihan kong tapakan. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Jenaline de la Cruz, Babes Angeles, Alan Ortega, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kayla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito
pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa pang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Lahat ng pang-unawa ay binigay ko sa'yo. Nagpakababa at nagtiyaga ako. Pero binaliwala mo. Masisisi mo ba kung magsawa ako? Makadama ng pagkapagod? Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Kailan ba iikot sa atin ang mundo mo? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Nabigla si Valerie sa sinabi ko. Nahalata ko yun. Kahit na sinikap niyang itago sa akin. Ay, sana huwag yung makaapekto sa pagpayag niya. Pero dapat siyang pumayag. Hindi lang dahil sa kabuhayan para sa pamangkin ko, kundi para na rin sa damdamin ko. Kapag narito na siya, magkakaroon ako ng pagkakataon na lubos na maangkin ang kanyang puso. Ay, sana pumayag siya. Ano? Inalok ka ni Clark na pakasal sa kanya? Opo, Inay. Bakit? Para daw po makuha ng aking anak ang kabuhayang mana ng kanyang ama. Kapag asawa niya na ako, mapapalapit din daw kina Ma'am Armida at Sir Florante ang bata. Ay, kung sa bagay, may katwiran siya. Kaya lang, pareho ninyong hindi mahal ang isa't isa.
Hindi kaya mahirapan kayong dalawa pag nagpakasal kayo. May usapan po kami. Walang mangyayari sa amin. Magiging kasal lang kami sa papel. At kapag nakuha ko na ang lahat, maghihiwalay din po kami. Yun ang sabi niya? Yun po ang sabi niya sa akin. Abay, napakabait pala niyang talaga. Kaya nga po, kahit nabigla ako nung una kong marinig sa kanya yon. Ngayon po, gusto ko nang pumayag sa alok niya. Ano, Clark? Mag-aasawa ka na? Wala naman akong alam na nobya mo. At sino naman ang tangang babaeng yun? Mami naman, bakit niyo naman tinawag na tanga ang mapapangasawa ko? Ay, para sa akin, katangahan ang pumayag na makasama ang isang pangit na tulad mo. Armida, ano ka ba? Tinatanong niya ako, di sinagot ko lang siya ng totoo. Bakit, masama ba yan, Florante? Ngayon alam ko na kung bakit napakalayo ng loob niyo sa akin. Kahit anong pag-isikap ang gawin ko. Anak, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Clark. Sino ang tangang mapapangasawa mo? Si Valerie. Ano? Ang hampas lupang dating nobya ni Arjo? At bakit ka pa kakasal sa disgrasyadang yon? Mami, gusto kong magkaroon ng ama ang pamangkin ko. Kawawa naman ang bata. Isa din siyang Montemayor. Hindi! Hindi ako papayag, Clark. Kapag pinakasalan mo ang babae na yon, huwag mong asahang pupunta kami ng daddy mo! Napagod ka sa biyahe, Valerie? Medyo. Pero okay lang. 5 days tayo dito sa Boracay. Pagkatapos nito, may iba pang magagandang lugar tayong pupuntahan. Dahil 15 days ang honeymoon natin. Ito nga palang room na to ang magiging kwarto mo. Salamat, Clark. Marunong ka talagang tumupad sa usapan. Sinabi ko naman sa iyo, hindi ba? Handa akong unawain at tulungan ka. Pagtiyagaan. Hanggang sa lubusang makabangon. Mapalad si Arjo. At ikaw ang naging kuya niya. Mapalad din ako sa kanya, Valerie. Dahil nagkaroon ako ng kapatid na mabait at gwapo. Hindi katulad ko. Pangit. Clark. Pero napakaganda ng kalooban mo. At yun ang nagpapaganda sa pagkatao mo. Pagkatapos nga pala ng honeymoon natin, magtatrabaho ka na sa office namin. Ha? Paano si Junior? Kukuha tayo ng yaya para mag-alaga sa kanya. Dapat ba talagang pumasok pa ako doon? Kailangang matutuhan mo ang mga bagay na alam ni Arjo sa aming kumpanya. Para na rin yun sa ikabubuti ng aking pamangkin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na kita nakausap nang dumating kayo kagabi galing sa inyong honeymoon. Ano, Clark, kumusta? Masaya, Daddy.
Si Mami po. Hindi niya kami sinalubong nung dumating kami ni Valerie dito sa bahay. Galit pa rin siya, anak. Kaya nga hindi ko ipinaalam sa kanya ang pagpunta ko sa kasal niyo ni Valerie. Ayokong pagtalunan pa namin yon. Hindi bale, Daddy. Naniniwala naman ako na lilipas din ang galit niya. Anong balak niyo ngayon? Simula po bukas, kasama ko na siya magtatrabaho sa office. Siya ang magiging sekretary ko. Para naman magkaroon din siya ng alam tungkol sa negosyo natin. Iniisip ko lang, anak. Talaga nga bang ang pamangkin mo lang ang dahilan kaya mo pinakasalan si Valerie? I'll be honest with you, Daddy. I love her. Noon pa mang una kong makita ang picture niya kay Arjo, nagkaroon ako ng ibang damdamin sa kanya. Kaya nga sinikap kong ma-access ang kanyang account. Sabi ko na nga ba, may iba pang dahilan. At umaasa ka na pagkasal na kayo, matututuhan kanyang mahal? Opo. At handa kong gawin ang lahat. Makamit ko lang ang kanyang puso. Ay, salamat naman at dinalaw mo ako, anak. Miss ko na kayo nitong apo ko. Miss na rin namin kayo, Nay. Kaya nga pumasyal kami ni Junior dito. Wala naman po kasi akong pasok ngayon sa office. Si Clark, bakit hindi niyo kasama? Sinamahan lang po niya si Daddy Florante. Susunod po siya dito. Ano po, kumusta na kayo dito? Ang ganda na sa inyo, Star wax, floor wax po ang gamit nyo dito? Ay, syempre naman. Maayos naman ako rito, anak. Medyo naninibago nga lang sa pag-iisa, pero kaya ko naman. Ikaw, kumusta ka na sa bahay ni na Clark? Nag-uusap na ba kayo ni Balaing Armida? Ay, hindi pa rin po. Ano? Si Daddy Florante lang. Mas mabait kasi yun kesa kay Mami Armida. Ay. At sa trabaho naman, matyaga po akong tinuturuan ni Clark. Kaya wala pong problema. Naisip ko lang, anak. Paano kung magtagumpay ang plano ninyo ni Clark? Matutupad din ba yung paghihiwalay ninyo? Yun po ang usapan, Nay. Bakit niyo naman po naisip yan? Pakiramdam ko, may damdamin siya sa'yo. Huh? At yun ang isa sa dahilan. Kaya kanya pinakasalan. Oh, Armida, bakit dito sa kwarto natin natutulog si Junior? Nakita kong umiiyak kanina ang apo natin. Yung yaya naman naliligo. Nainis nga ako dun sa yaya Hinayaang iyak ng iyak, kaya kinuha ko yung bata. Ay, mukhang inaantok Gustong ipaghele ko. Ay, ginawa ko. Ayun, nakatulog naman agad. Mana sa ating bunso ang batang ito. Ay, hindi nakapagtataka. Anak ni Arjo ang bata. Mabuti pa, dalhin ko na sa kinaklar. Dumating na sila. Hindi. Wag. Mamaya na. Masisira ang tulog ng bata. Mamaya na lang paggising ng apo natin. Baka kasi gusto na siyang makita ng kanyang ina. Makapaghihintay siya, Florante. Huwag mo siyang alalahanin. Ang importante, makatulog ng maayos si Junior. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Saan mo ba tayo pupunta, senyora? Ha? Bakit nakabihis po si Junior? Abe, papasyal ko ang apo ko. Ipamimili ko tuloy ng mga gamit, kaya magbihis ka na. Dali. Alam na po ba ito ni Ma'am Valerie? Stupido ka talaga, Densyo. Buti na kailangan ko. Bakit ako magsasabi sa babaeng yon? Ako ang lola ng bata. At dito sila nakatira sa pamamahay ko. Sabi ko nga po. Kaya nga kumilos ka na. Bilisan mo! Armida, ba't hindi mo pa ibinabalik si Junior kina Clark? Gusto na siya makasama ni Valerie. Tulog na yung apo natin. Napagod sa paglalaro namin. Kaya dito na lang siya matutulog. Natutuwa ako dahil tinatanggap mo na ang apo natin. Pero parang inilalayo mo naman siya sa kanyang ina. Ang batang itong kapalit ng bunso natin, Florante. Tama lang na mapa sa atin siya. Armida? Pwede pa namang magkaanak sina Clark at Valerie. Kaya hindi magiging kawalan sa kanila kung kunin ko ang bata. Valerie, hating gabi na. Matulog ka na. Yan mo nga ako. Naiinis ka ba sa akin? May kasalanan ba ako? Naiinis ako sa mami mo. Valerie, hindi ka ba natutuwa na mahal niya na si Junior? Clark, inilalayo niya sa akin ang aking anak. At yun ang ayaw ko. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Siguro masyado lang siya nagigilo sa bata, kaya ganun. Huwag na. Huwag mo nang gawin yun. May naisip na akong paraan para hindi niya na mailayo sa akin ang aking anak. Ano bang balak mong gawin? Ano ang naisip ni Valerie? Sumang-ayon naman kaya si Clark? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Clark. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.